Walang direksyon, walang kasiyahan. Sa sobrang sanay na sa mga negatibong pangyayari, hindi na nila binigyang pansin kung paano nga ba maging masaya. Hindi man lang sila naghanap ng tamang solusyon. Paano ka makakahanap ng tamang solusyon kung ikaw mismo ang naglimita sa sarili mo? Kung limitado lang ang iyong pag-iisip, mamumuhay ka rin ng limitado. Alam naman nating lahat na mahirap ang buhay. Pero wag natin yung gamiting dahilan para hindi kumilos. May maraming pagsubok na nalampasan mo na. May mga darating pang pagsubok na kailangan mong banggain. May kalungkutan rin at pagdurusa. Pero idadahilan lang ba natin to? Naniniwala ka ba na wala na talagang pag-asa? Naniniwala ka ba na ito na talaga ang buhay mo? Hanggang dito ka na lang ba? Ano ba talaga ang gusto mong gawin sa buhay? Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Hahayaan mo na lang ba na kontrolin ka ng buhay? O ikaw ang magkukontrol ito? Ngayon tuturuan kita kung paano itama ang pag-iisip mo. Number 1, matuwa ka pa rin kahit nahihirapan ka na. Mahirap bang maging masaya kapag nahihirapan ka na? Alam kong oo ang sagot mo. Pero sa tingin mo ba'y makakatulong ang pagiging malungkutin? Hindi, di ba? Mas lalong lulubog ang buhay mo kung hahayaan mo lang na ilulubog ka nito. Kapag palagi kang malungkot, mas lalo kang tatapak-tapakan ng sitwasyon. Alam mo kung bakit? Dahil hindi mo mapapansin ang mga magagandang bagay sa harapan mo. Nakapokus ka na lang kasi sa kadiliman. Huwag mong hayaan ang maliit na pangyayaring yan ay kakain sa kaligayahan mo. Traffic lang, galit ka na. Isang negatibong salita lang ng isa, galit ka na. Hiniwalayan ka, galit ka na. Pwede ka namang magalit. Huwag lang araw-araw. At sa maliit na dahilan ng galit na yan, dinadala mo buong araw. Yan ang nagpapabigat sa buhay mo. Huwag mong bitbitin. Let it go. Hindi ba't ikaw lang din naman ang may kasalanan kung ba't ka nagkakaganyan? Kasi hinayaan mong maging ganyan ka. Ang pagiging masaya ay isang kagustuhan. Maaari mong piliing maging masaya. May mga bagay man na magpapalungkot sa buhay mo, pero nasa sayo pa rin ang huling pagpapasya kung magpapaapekto ka ba o hindi. Bear this in your mind. Life will always throw you discomfort, but don't react negatively. Ikaw lang ang may kontrol sa nararamdaman mo. Ipangako mo sa iyong sarili na gumawa ka ng positibong bagay araw-araw. Kapag ginagawa mo yung pangako mo, mas lalong tatatag ang buhay mo. Wala nang makakapigil sa'yo. Alam mo ba kung anong tanging makakapigil sa'yo? Ikaw lang naman. Ang limitadong pag-iisip mo. May kanya-kanya tayong sitwasyon. At dapat rin nating malaman na sa bawat sitwasyon ay may solusyon. If you're sending positive energy into the world, positive things are attracted to you. Marami namang positibong nangyayari sa paligid, di ba? Hindi mo lang napapansin dahil nababalot ka na ng negatibong pangyayari. Number 2, ang daming bagay na mapapasalamatan mo. Mahirap bang intindihin yan? Hindi lahat ng mayaman ay masaya. At hindi rin lahat ng masaya ay mayaman. May mga taong walang-wala rin sa buhay, pero makikita mo ang wagas nilang mga ngiti. Minsan ba'y naiisip mo kung bakit ganon? Masaya sila dahil pinapahalaga nila ang mga maliit na bagay na nakamit nila. Bakit may mga mayaman na hindi masaya sa kanilang buhay? Kasi hindi sila natutong makontento sa mga bagay na meron na sa kanila. Palagi pa rin silang naghahabol ng dagdag na kayamanan. Hindi ko naman nilalahat, pero ito talaga ang masakit na katotohanan. Anong pipiliin mo? Pahalagahan ng maliit na bagay na nakamit mo na? O may marami kang nahawakan, pero pakiramdam mo ay kulang pa? Hindi ko naman sinasabi na kailangan mong maging mayaman para maging masaya. Ibig kong sabihin, ilagay mo ang iyong sarili sa tamang posisyon na kahit walang-wala ka, ay nakakaramdam ka pa rin ng kasiyahan. Yan lang naman ang hinahangad natin, di ba? Ang maging masaya. Always feel that you are blessed because you are really blessed. Number 3, magpakatotoo ka. Ilang beses ko na itong sinasabi sa mga videos na ina-upload ko.
Pero marami pa ring individual ang nagtatago sa likod ng kanilang pagkatao. Naniniwala sila na kapag umaasta silang ganito o ganyan, marami na raw magmamahal sa kanila. Oo, marami nga. Maraming peking taong maa-attract mo. Real recognize real. So if you're fake, what do you expect? That's the sad truth. The truth cuts deep. You will never attract the right people by being someone you are not. Tanggapin mo ang sarili mo. Tanggapin mo ang tunay mong pagkatao upang madali ka ring matanggap ng ibang tao. Unawain mo ang sarili mo upang maunawaan ka rin ng iba. Dahil sa lipunang puno ng pandidikta, isang malaking tagumpay na ang hindi pagsunod sa kanila. Sundin mo ang utos ng puso't isip mo. Lakasan mo ang iyong loob na ipakita ang tunay mong pagkatao. Number 4, makakaya mo yan. Alam kong nag-aalinlangan ka kung makakaya mo ba ang problema mo o hindi. Dahil sa pag-aalinlangan na yan, wala ka na rin ginawa. Palagi mo kasing iniisip na hindi mo kaya. Kapag iisipin mong hindi mo kaya, talo ka na kaagad. Tignan mo ang mga matagumpay na tao. Nagsisimula sila sa wala, pero nagtatapos sila sa meron.
sweetest addiction. You're my strongest inspiration, and I love you. It's true. There's no mountain I could not climb as long as you are mine, and I thank you for being you. I'll be your best friend. I'll be your guide whenever you need me. I'll be by your side. I love you more and more and more each day. Ayan, dito tayo mag-vlog today. I love you more and more and more than I can say. So, vlog ko You're yung... my sweetest dali, addiction. You're my strongest inspiration, and I love you. It's true. There's no mountain I could not climb as long as you are mine, and I thank you for being you. Waited for you all my life. You are my dream come true. Eh, parang video. You're Patatuloy the na light in the dark and sad world of mine. I'd be lost if not for you. Oh, guys. And I So, guys, love you dito tayo more mag-vlog and today sa more and Isulan, guys. more Nakita each ko sa day. Isulan. Yan. I Nag-enjoy lang ako love you dito, guys. more and more and more, Nag-enjoy lang more ako than I maligo sa can say. mga kamag-anak ko, guys. Yan. You're my sweetest addiction. You're my strongest inspiration, and I love you. It's true. There's no mountain I could not climb as long as you are mine, and I thank you for being you. I will never let you go. I will never let you go. You're my sweetest